Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo't umaakay sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Papuri sa'yo, Panginoong Jesucristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules sa ikatlong linggo ng ating 40 araw na paghahanda, ikatlong linggo ng Kwaresma. Sa ating po mga pagbasa ngayon, tinuturo sa atin, pinapaalala kung gaano kahalaga ang kautusan ng Diyos at kung ano ang atin pong responsibilidad na nakaugnay dito. Sabi sa unang pagbasa, kung gusto nating mabuhay ng mahaba, ng matagal, unawain ng mabuti ang mga kautusan. Sa puntong ito ba ng ating buhay, sa edad nating ito, lalo pa sa mga nag-aatin ng misa sa 6:00 ng umaga. Maliban sa mga sakristan, sila lang yung mga bata dito. Pero marami din sa atin dito na lumaki o tumanda sa pagsisimba. Kung i-evaluate natin, memorize niyo ba ang 10 utos ng Diyos? Sige nga po. Memorize ba? O alam ba natin yung 10 utos? Pag pinarecite ko ba kayo, makakasagot o babagsak tayo? Kasi sabi, di ba? Kung gusto natin mabuhay ng mahaba, total, lahat naman kayo, lahat tayo gusto mabuhay pa. So, anong saysay, para bang gano'n, no? Anong saysay ang mabuhay ng mahaba kung hindi naman natin nauunawaan ang mga kautusan? Kasi ito ang nagbibigay ng buhay sa atin. Ang kautusan ay mga salita din ng Diyos. Mga sinasabing, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya. Diba? Kung gusto natin mabuhay ng mahaba. At ang sabi din sa Ebanghelyo, sabi ni Kristo, hindi ako naparito para pawalang bisa ang kautusan. Hindi para baguhin, kundi para ituro at ipaunawa ang kahulugan ng kautusan. So, ito bang mga
Kasi noon talaga, no, maririnig natin sa mga matatanda, talagang sabihin na nating istrikto, sabihin na nating napaka-conservative, pero tama naman ang kanilang pamumuhay na laging pinapaalala ang mga utos ng Diyos. Kalakip kasi nito ay yung biyaya na makukuha natin o matatanggap natin dahil na rin sa pagsunod natin sa Diyos. So nagagampanan ba natin ang pagtuturong ito? Ilan ba sa inyo, ilan ba sa atin ang pinapaalalahanan ang mga apo o mga anak o ang utusan ng Diyos? Baka kasi maglaho na tayo sa mundong ito, pananagutan natin kung mapahamak ang mga susunod na henerasyon dahil wala tayong ginawa. Marami nang nagmamanipulate, marami nang gustong bumago sa mga kautusan ng Diyos. Marami nang gustong magpawalang bisa o magpawalang kahulugan nito sa mga panahon ngayon. Tungkol nga lang sa usapin ng pag-aasawa, nababago na natin. No? Kaya bago pa mawala yung mga boses natin, sana naman, no? Sana o nawa ay magampanan natin ang ating responsibilidad na maituro ito. Pero kailangan muna unawain natin ng mabuti nang sa ganon, kung magtuturo tayo, hindi natin mailigaw ang mga taong makikinig sa atin. Kaya muli, no, kung gusto natin mabuhay ng mahaba, sikapin nating unawain ng mabuti at maituro ng tama ang mga kautusan. Amen.